kanila nilamang sinasambit. Ang salita ng Panginooy kanilang itinamit. At sila'y nagdaragdag at nagbabawas ng salita, sapagkat sariling daan nila kanilang ginagawa. Sila'y nag-anyo lamang na mayroong kabanalan. Ang kapangyarihan nito ay kanilang tinanggihan, sapagkat sila ay lumayo sa orihinal na salita. Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa kanya-kanyang relihiyon. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita, at siya'y sambahin sa Espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita. Ika'y bumalik ang daan Hindi lahat ng tumatawag sa kanyang dakilang tindahan. Hindi lahat ng ngalan ay papasok doon sa langit, tatawag sa kanyang dakila, kanyang kaharian, kundi doon sa tumaganap lamang kanyang kalooban. Kaya iwan mo na ang sistema ng iyong relihiyon, sapagkat ang Diyos ay tumatawag kayo bumalik na sa salita. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kanya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita, at siya'y sambahin sa Espiritu at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita.
chapter 4 sa 3 hanggang 11. Sabi rito, at nangyari nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan at sa mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit nag-init ka? At bakit nang manglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyong pahihinuhod ang kaniyang nasa, at ikaw ang Panginoon niya. At yaong sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari nang siya'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel at kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel, iyong kapatid? At sinabi niya, aywang ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumaraing sa akin mula sa lupa, at ngayon sinumpa ka sa lupa na iyong nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Connecting verse dito sa may Genesis chapter 25, 23 hanggang 34. Sabi rito, at sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papahiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa sa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito kambal sa kanyang bahay bata, at ang unang lumabas ay mapula sa buong katawan, parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalang Isaw. At pagkatapos lumabas ang kaniyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakabit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanyang Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang siya ipinanganak ni Rebecca, at nagsilaki ang mga bata, at si Isaw at naging maliksi at sa pagngangaso, lalaki at sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa tolda. Minamahal nga ni Isaac si Isaw sapagkat kumakain sa kanyang pinangangahuyan, at minahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob at lutuin, at dumating si Isaw galing sa parang, ay siya'y nanglambot. At sinabi sinabi ni Isaw kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakainin mo ako ng iyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Adom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Isaw, narito ako'y mamamatay, saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya, at sa kanyang pinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Isaw ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon nga niwalang bahala ni Isaw ang kanyang pagkapanganay. Connecting verse, Luke 22, 19, 21 hanggang 23. Sabi dito, at
dumampot ng tinapay nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila at sinabi, ito'y aking katawan at binigyan dahil sa inyo. Gawin ninyo ito pag-alala sa akin. Dapat narito ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang, sapagkat ang anak ng tao ay yayaon ayon sa itinakda na dapat sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kanya. At siya'y nagpasimulang nagtanong sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng mga bagay na ito. Connecting verse sa Acts 20:28 sa 30. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili na buong kawan na kanyang ginawa ng Espiritu Santo ng Obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Aking pagtalastas na pag-alis ko, magsasipasok sa inyo ang ganid na lobo at hindi magpapatawad sa kawan, nagsisilitawan sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Last verse, sabi rito sa Matthew 13:24 hanggang 30, sabi rito, sinaysay niya sa kanila ang talinghaga, nagsasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nagasig ng mabuting binhi sa kanyang bukid, datapot samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway, nagasik naman ang mapanirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot ng sumibol ang usbong, nagbunga, lumitaw rin naman ang mapanirang damo at ang mga alipin puno ng sambahayan ay nagsiparoon ang nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan nagmula ang mga panirang damong ito? At sinabi niya sa kanya, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya, mga alipin, ibig baga naming magsipagparoon at pagbunot-bunutin? Datapot sinabi, huwag, pakapagtipon ninyo ng panirang damo ang inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyo sa kapwa magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa inyo, mga ani, tipunin muna ninyo ang panirang damo at inyong pagbigis-bigisan upang sunugin. Dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking banga. Meron pa pala. Luke 8:11-17. Ito ang talinghaga ng bini ng salita ng Diyos, at ang sa tabi ng daan ay nakikinig ng salita, at dumating ang diablo at inilis ang salita sa kanyang puso upang sila'y magsampalataya at maligtas. At sa batuhan, ayon sa pakikinig, tinanggap na may galak ang salita, at ang mga ito ay walang ugat, na sila ay sandaling panahon ay nagsampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang mga nakikinig ay samantalang sila ay nagsiayon sa kanilang lakad at ininis ng pagsusumakit sa yaman sa buhay at sa kayamanan buhay na ito, at hindi nagbunga ng kasakdalan. At mga mabuting lupa ang mga pusong taimtim at mabuti iningatan ng salita sa pakikinig at nagbunga ng pagtitiis. At walang taong pagkakapaningas niya ng ilawan, tinakpan isang banga at nilagay kaya ito sa ilalim ng inyong higaan, kundi inilagay ito talagang lagayan upang makita, nagsipasok sa ilaw, sapagkat walang bagay na tatago na di mahayag o mga lihim na di makikilala mapapasaliwanag. Last verse, Matthew 7:20. Kaya't sa kanilang bunga makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, papasok kanyang kaharian, kundi gumaganap niyang kanyang kalooban na sa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, hindi ba nagpanghula kami sa iyong mga pangalan? Sa pangalan mo nagsapalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo nagsipagawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, kayo mga magagawa ng katampalasan. Kaya dito lang tayo, manalangin muna sa gabing ito. Diyos minsan pa, Panginoon naman, narito balik kayo sa gabing ito, Panginoon naman, at sa inyong mga salita, Panginoon naman. Lord God, bago lang, Panginoon naman, at ang mga shortcoming, Panginoon, pati ko mahugasan, Panginoon, pamagitan ng inyong dugo, Panginoon naman. Lord God, at kayo nagsabi dalawa at tatlo, Panginoon, nag-usap sa iyong pangalan, naripan sa mga kaligataan. Minsan pa, Panginoon naman, tago niyo muli sa inyong likuran, uli magbuka ng aking bibig ayon sa inyong nakatagdang sabihin sa gabing ito, Panginoon naman, at alang mga bagay na inaasa lamang namin sa inyo, Panginoon naman, wala ng iba, Panginoon naman. Lord,
At bless mo rin manood sa gabing ito, Panginoon naman, na patuloy mo kaming turuan, pasakdalin sa inyong salita, Panginoon naman, upang makita namin ang lubos na inyong kalooban, Panginoon naman, upang makita rin namin aming sarili sa paglalakbay ng kaligtasan na ito, Panginoon naman. Lord God, itubahin gawain ito, Panginoon, limang gawang kaaway, awasakin mo ang gawa ng kaaway, Panginoon, mga hadlang, anumang sagabal, Panginoon naman, in Jesus Christ name, Lord God, at hayaan yung mga tapos ng gawain, Panginoon, malulhati, Panginoon, ng walang hadlang, Panginoon. Lahat ng mga bagay ito sa ikaw namin dinadalangin sa dakilang pangalan ng Kristo Jesus. Amen at amen. Magandang gabi muli sa inyo sa pangalan pa ng Kristo Jesus. At ang mga verses na aking binabasa nandiyan sa page ng Stay in the Line before live, tapos nandito sa baba pwede nyo pong kunin para mabasa nyo aking mga binabasa dahil wala pa tayong tagalagay ng verse. Nagpipray ko na magkaroon ng kulay ng monitor at para lumalabas na lang ulit sa screen at nagantay lang tayo ng blessing o provision ng Panginoon kung kailan magkaloob uli ang Panginoon. At dati meron ako noon dahil ang live patayo na hindi na po kapayag ang Facebook na pahiga, tawag doon ay hindi na magamit, no? Tawag doon ay naisip ko dito na lang sa taas, no? Lord willing, no? At may mga Biblia naman din kayo dyan, pwede nyo man sundin kung para malaman nyo ang aking mga binabasa ay ito ay mapagtibay. Tayo dumako na sa salita ng Panginoon. At ang title natin ngayong gabi ay pinamagatang ang dalawang marka na magkasabay na tumatakbo sa kasamahan din ninyo. At ang ating pinag-usapan nakaraan ay patungkol sa kanilang pagkabulag sa panahon ng ating kinakabuhayan. Ang napag-usapan natin doon yung literal na markahan. At ngayon naman, pag-usapan natin yung spiritual na markahan. Focus muna tayo sa spiritual na markahan. No? At yan ang title natin sa gabing ito. Ang dalawang marka, magkasabay na tumatakbo sa kasamahan din ninyo. No? At meron tayong subtitle na pinamagatang, pabayaan ninyo, magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Ipunin muna ninyo ang mga panirang damo at ipunin ninyo ang trigo sa aking banga. At yan ang ating subtitle sa gabing ito. No? At kinuha natin ito sa Genesis 4:3 at sa Mateo sa Genesis 25:23 at sa Acts 20:28 at doon sa Mateo 13:24 at sa Luke 8:11 at sa Matthew 7:20. Lahat to ay umuugma sa ating pinag-uusapan ng dalawang klasing tao na tumatawag sa Panginoon, no?
Lahat to tumatawag sa Panginoon, pero yung isa doon merong marka ng Diyos at ang isa doon may marka ng hayop. No? Pero tumatawag yan dalawa sa Panginoon. No? At ayon sa ating sabi sa subtitle natin, pabayaan nyo silang magsitubo kapwa. No? So, pinaintulutan ng Panginoon na hayaan muna iyon, magsitubo kapwa, hanggang sa panahon ng pag-aani. Mayroon palang panahon ng pag-aani before rapture. Kagaya yung pinag-usapan natin nakaraan. No? May panahon ng pag-aani. No? Akala siguro nung pananaw ng mga nag-aangking mananampalataya, yung panahon ng pag-aani, yung pag na-rapture na, no, agad, physical na rapture. No. Na hindi nila lalaman, tawag doon, ang panahon ng pag-aani, yung panahon ng kapagsubukan sa buong sanlibutan. No? Upang lumabas kung sino ka ba talaga. No? Dahil hindi ka pwedeng tumanggap na marka na yon na magsasabi ka may marka ng Diyos. Imposible yon mangyari. Hindi pwedeng pagsabayan ng liwanag at saka dilim. No? Kaya ka nakatanggap ng mga bagay na yon dahil may mga bagay na mali o kaya may mga bagay na marka. At ayon din naman sa bunga nila, mamaya pag-usapan din natin. No? No? Nakikita niyo man din siguro kung sino yung mga nanunuya sa ministry nito at saka nanunuya sa akin. No? At tawag doon, wala na silang ginawa, kundi yun na lang kaya nilang gawin, mangutya, manuya, no? So nakita na ng Panginoon yan bago sila nakatanggap ng marka ng physical. Ganun na ang kanilang puso noon pa, no? So katunayan nga kanina si Brother Bong kaaga-aga, paggising ko kanina alas 6, 5 minutes lang nag-comment na naman kung ano-ano mga panunuya. Sabi ko, sinaway ko ha. Sabi ko, araw ng linggo ngayon, ganyan ka ba humarap sa Diyos mo? No? Ganyan ka ba humarap sa Diyos mo? Araw na ng linggo, kung tutuusin nga, araw-araw ang pagsamba sa Panginoon. Pero kayo, pinagbibigyan na kayo sa inyong pita, isang linggo sa inyo, pati ba naman ang araw ng linggo nyo, kasasamahan nyo pa ng panunuya. Wala pa rin katigil-tigil sa panglalait. Di ko nga pinapatulan kasi hindi mo ko tinawag sa Sabi ko nga, gustong-gusto kong tinutuya ako. No, gustong-gusto kong minamaliit ako, gustong-gusto ko na hinahamak ako kasi ayaw ko kasing maitaas ako. Gusto ko maitaas ang salita. Kung napansin nyo, hindi ko siya nilalive pagdating sa panunuya, sa personal, sa laman, yung laman sa laman na. Pero pag sinasagi ang salita ng Panginoon, nilalive ko at sumasawata ako pag nilalaban ang salita ng Diyos. Pero pag sa laman-laman ng usapan, yung carnal lang yung usapan, yung gera sa laman, yung mga parang bata ba, yung spiritual sa yung batang espiritual, yung mangungutya ka na lang tapos papatulan ko, parang ganon. Ay, hindi ako tinawag doon, bahala kayo doon. Mag-ubos ng oras sa sarili niyo. No? Hindi ako tinawag doon kahit pa kutsain mo ko ng kutsain, laitin mo ko ng wala sa akin yan. Ganyan man sinabi ng Biblia, mapalad kayo mga pinaalimura at tawag doon na inuusig dahil ganon din ang ginawa ng mga tunay na propeta sa una. No? So wala sa akin yan, kayo lang nagpapatibay kung anong mayroon sa ministering ito. No? So, laman na yun papatulan ko, laman sa laman. Ano makukuha ko doon? Hindi mo ako tinawag doon. Noong nangangaral ako para sa magbigay babala, nangangaral ako para sa salita ng Diyos. Pag may gumalaw sa salita ng Diyos, doon ako papalag. No? Hindi dahil ako, kundi ang Espiritu ng Diyos na siya nagtatanggol ayon sa kaloob ng salita ng Diyos. So, kung ako'y nabubuhay pa sa laman, di pinatulang ko sana yung mga pangungutya nila. So, ibig sabihin, may gumagana sa kaloob na ito na hindi pumapayag galawin o hamakin ang salita ng Diyos. Kasi kung laman lang yan, pag namangungutya nila, papatol din ako. No? Maaaring sinasagot ko sila konti, pero pinapaalalahanan ko na ganyan, sinabi ko, pero hindi ko binidyo. No, sinabi ko lang na kung saan na araw ng linggo, alalahanin mo naman, ganyan ka pa rin. No? Tapos, sasaharap ka sa Diyos ng ganyan, na magpupuri ka, tapos ganyan ang puso mo. Ano ba nangyayari sa inyo? So, yun, di ba? So, di ba doon pangalang sa mga aral ng marka ng hayop sa physical, no? Na kung saan po, imbis na pagtibayin nila na pasinungalingan nila na mali yun, pagtibayin nila mula sa quote, mula sa Biblia, at tawag doon na pagtibayin nila na mali talaga ang aral na yun, o mali talaga ako. So, aralan lang, walang personalan, no? Pagtibayin lang nila na mali ako, tapos pag mali talaga ako, sino hindi makikinig? Kailangan magmamatigas ako salita ng Diyos, salita ng Diyos yun. Patunayan nila na mali nga. Bakit ang ginagawa nila pangungutya, panglalait, pang-aalimura, paniningil ng utang? So, buksan nila yung 2 years ago na mga bagay para lang gamitin yun, para magkaroon sila ng alas, para
doon ako sirain. Wala sa akin yun, eh. No, kahit pa masira ako sa buong mundo dahil lang gagamitin mo yung pamaraan na yun para lang mapasinungalingan mo ang salita ng Diyos para mapagtakpan mo yung kasinungalingan nyo sa aral, sa maling aral ninyo para mabago mo yung usapin. Tapos maiba yung usapan, matakpan mo yung katotohanan. Walang problema sa akin, kayo naman nagkakasala sa Diyos eh. Hindi naman sa akin eh. No? Ulit-ulitin ko, gustong-gusto kong kinukutya ako, kaya magpatuloy lang kayo dyan. Sige, gawin nyo lahat ng gusto nyong gawin. Sabi pang na Biblia, hayaan nyong gawin sa inyong gusto nilang gawin. Pag may kumuha ng balabal, bigay nyo. Pag may sumampal sa inyong kabila pa, ibigay nyo. Di ba yung sinuntok ako dyan sa kinalungsan noon dahil gusto namin magsamba ni Mrs. Di pa ako mangangaral noon. No? O dahil wala kami masambahan. Sino pa ba? Eh, buhay pa si pastor ako. Pastor naman ni Mrs. yun. Yung nagpalitan ng pastor, hindi na kami tinatanggap. So, yung anak na. So, sinuntok ako ng isang diakono, utos ng pastor. Tapos, pumalag ba ako? Hindi. Siyempre, masakit, maiyak ka, at malungkot ka. Bakit ganito? Kakatapos lang ng simba nila. Tapos, manununtok. Anong salita na narinig nila doon? Anong revival na kuha nila sa salita ng Diyos? Minsan nalulungkot ako eh. Ang dami naghahamak sa itong ministry ito at saka sa pagkatao ko na mali espiritu ko, mali doktrina ko, mali ang stay in the line, at tawag doon, huwag kayo makinig sa ministry ito dahil mali. Pero kung sa bungang pag-uusapan, ang dami namang kumikilos na mga bagay na hindi umaayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanilang action sa mga bunga. No, humaya, isa natin yan. No? So, tamang sinabi ng Biblia, kasi ang bunga hindi basta-basta lang makikita pag wala kang eagle eye. No? Kasi may anyong kabanalan yan eh. No? Magaan yung mabait yan. Kaya nga sinabi ng Biblia, binasa natin nakaraan eh. No? Na kung saan, basahin nga natin saglit. No? Diba? Nasabi rito. Walang problema dyan. Kayang gawin niya ni Satanas, mag-anyong mabait. No? Dahil tawag doon, yun ang, alam ka, mag-anyo siya ng salbahe. No? Para, hindi siya papaniwalaan. Kahit ngayong COVID eh. Kahit ngayong marka ng hayop, mag-anyo sila mabait. Biro mo, magpaturok ka lang, bibigyan ka ng house and light, kotse, no? Et cetera, mga bagay. Libig ka na sa ospital, paglabas mo, patay. No? So, tawag doon. Kaya nilang lahat gawin, mag-anyong kabaitan. No? Pero pag pumasok ka sa kanilang mga simbahan, may anyong kabaitan, pero patay ka rin sa spiritual, patay ka rin sa literal. Kasi hindi nila tinuro ang matinding pagpuksa na paghatid sa marka ng hayop. Patay ka talagang bata ka. Pero bakit man marami na-attract sa kanila? Nag-anyo sa kabaitan eh. Okay, pag si Jeho, pag sumasawatan na mabagsik, no? Salbahe. No? Hindi na makita ang kaibuturan ng purpose, ng hangarin, ng puso, at ano ba mga bagay, ng layunin, ng mga bagay na yun. Ang nakikita nila panglabas, hindi yung loob. Baka siguro wala sa loob na tumutugon sa kailiman ng pagtawag, calling to the deep, and response. Baka yun ang problema. No? Kasi pag walang tumutugon sa loob, ang gagamit mo panglabas. Titingin ka sa mga bagay, teka lang, totoo ba yan? Ganito to, may utang to, ganito to, noon. Ganito to, sinoon. So yun na lang gagawin nila. No? Yun na lang gagawin nila. Kahit labas sa usapan, sisikit nila yung mga bagay na hindi rapat dahil sa makahanap lang sila ng panunuya. No? So, kaya, yun ang problema. Sinabi rito, no? Sa 1 Corinthians 1:18-20, sapagkat ang salita ng krus kamangmangan sa kanila, mga napahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Yan na, salita ng Biblia nagsabi. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan na marurunong. Diba? Nagmamagaling sila na sila ang tama. Pero kung atin nakikita ang panahon na tanda ng panahon, kasi hindi lang tayo nakabase sa salita sa ngayon, sa huling araw na to, kundi sa tanda ng panahon kasi. Yun lang wala sa kanila. Sila nagbabasa sila ng quote ng propeta at saka Biblia. Nakatingin nga sila sa hula, pero hindi nila alam kung kailan natupad yun. Ayun ang problema, ayun ang pagkakaiba sa kanila. No? Kaya ang tingin nila, sila pa ang namamangmangan sa atin. Kasi iba raw ang sinasabi natin tungkol sa sinasabi nila. Samantalang tayo, nakatingin tayo sa naganap na mga hula.
no? Pero sila, future. Oh, kagaya ng panahon din ng mga Pariseo, lagi ko sinasample sa inyo. No, nakatingin pa rin siya sa hula ng darating, di nila matanggap na si Jesus, yun na ang Misaya, dahil dukha lang. Oh, tapos naghahantay pa sila ng iba hanggang ngayon mga Israel, hindi pa rin kilala ang kanilang Misaya 2,000 years ago. No? So, no, napapalampas lagi nila ang isang bagay pag isang taong walang pananampalataya. No? Oh. Anong nangyayari sa kanila tuloy? Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan na marunong, iwawalat ko ang kabaitan na mababait. O kala nyo madadala ng Diyos sa kabaitan ninyo? No? Saan naroon ang marunong? O saan na? O? Tuturuan pa ako, may nag-text sa akin, kailan lang. Alam mo, Barjeho, yung mga quote na inaano mo, ganun-ganun yan, turuan kita mag-asalangsang yan, ha? Ako kasi nag-aral ako ng Bible School bago ako naging anti-message, eh. Dadali mo, kaya pala kayo intellectual dito sa loob ng anti-message. Tama talaga, totoo, kayo na rin sa bibig nyo talaga ang nagpatunay na dinala niyo yung denomination sa loob ng anti-message. Biro mo, siya sa kanyang bibig mismo lumabas na ako kasi nag-aral ako ng Bible School before ako naging end-time group o anti-message, eh. Ibig sabihin, dinadala mo talaga ang natutunan mo sa Bible School dito sa loob ng mensahe. Wow. Tuturuan daw niya ako magsalangsang ng mga quote ng propeta at saka mga verses kung paano mo ilalagay ng tama. Hindi mo kaya yan. Tao ka lang. Hindi ko rin kaya yan. Tao rin ako. Yung kaloob palagi. Alam nyo kasi, ang Diyos ay pag nagsalita, patay ang tao. Lagi siyang gumagamit ng propeta para makapagsalita siya sa lambong ng propeta. Ngayon, wala man ang propeta na sa physical, nariyan ang fivefold ministry. Nagti-teamwork para pagtibayin ang kanyang salita sa iba-ibang kaloob. Hindi ako yun, hindi sila yun, hindi naman sino man iyon, kundi ang Diyos iyon na nandoon sa kaloob ng Ephesians 4:11. Nasabi nga niya ang bumaba siya rin umakyat ipinagkalooban ng iba. Akala nila yung salitang pinagkalooban, ibinigay, tapos bahala ka na dyan. Kaya pala, ang dami mga karnal ngayon sa mga kaloob. Iba'y korupsyon, yung iba'y nagbabawas ng salita, yung iba naman ay tawag doon, ginagamit sa personal na interest yung kaloob, etc. kung ano lang. Kasi, pinagkalooban ko ng iba ay maging propeta, pinagkaloob ko ng iba ay apostol, ang kala nila yung salitang kaloob, pinagkalooban, binigay ko na sa'yo, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Hindi. Yung binigay na kaloob, yung Diyos pa rin yung kikilos na doon, gagamitin ang vessel mo bilang alipin para pasakdalin daw ang mga banal. Amen. Ganun lang kasimple. No? Wala ka pa rin gagawin kundi gagamitin ka lang daluyan ng Diyos sa iyong bibig. Kundi ang Diyos, karunungan pa rin ng Diyos yun. Pag yan pinapairal mo sa pamamaraan mo, intellectual yan, karunungan ng tao yan. No? Pagsusunog ng kilay yan. No? Para makuha mo lang isang bagay kagaya ng ginawa ni Jerry. Sabi ko, alas 2 na Barjeo, basa ng quote, di ko naman makita yung sinasabi mo na ang bakuna ay marka ng hayop. Kita nyo, mga end-time group, pinipilit nila maunawan isang bagay. Pinatunayan nyo lang, hindi talaga kaya ng tao yan. Hindi kasi gumagaling sa kaloob ng Diyos, eh. You know? Pamataas lang tingin nyo sa isang kaloob pag elder, mapera, eh. Kasi pag nasira ang laptop nyo, eh, tawag doon, mabibilhan kayo, kung nasira ang simbahan nyo, eh. Ibang pamamaraan ninyo, no? Ibang habol nyo sa kaloob. Karamihan, di ko naman nila lahat, no? Pero totoo yan, no? Pag may mga dukha ng mga kaloob, kapag kumikilos yun, ayon sa ibigay ng Panginoon sa personal na pagtawag, hindi nyo kinikilala dahil mga ego, mga pride, no, ay umiiral sa iba-ibang ministro. Hindi yan mga tunay na mga fivefold ministry, kasi ang tutay ng fivefold ministry ay teamwork yan. Walang iiral doon na ego-ego. Teamwork yan, parang makina yan. May manobela, may cambio, may clutch, mayroong gasolina, etc. mga bagay yan para tumakbo, no? Kaloob yan, espiritu ng Diyos yan. Alangan mag-away-away yung espiritu ng Diyos sa iba-ibang kaloob. Uy, tawag doon, binuhos ko, pinagkalooban kayo apostol, tapos magtapos ng bahala kayo, mag-away-away kayo dyan, bahala kayo sa buhay niyo, magsuntukan kayo dyan. Hindi ganun, no? Ibinigay yung kaloob na yun, automatic na yun, na magkakaisa yun para pasakdalin ng mga banal. Sino yun? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Siya ang magsasalita doon sa kaloob na yun. No? Oh. Hindi kayo? No? Hindi binigay ng kaloob para mag-study kayo. Binigay ang kaloob para makapagsalita ang espiritu na hindi nakikita. Amen. Kayo nagsabi ang Diyos ay espiritu, pero hindi niyo naman pinapagana. Turo kayo ng Godhead, pero hindi niyo naman pala kilala ang Diyos niyo. Ay hindi si Jesus ang Diyos, no? Ang Diyos ay espiritu, pero hindi niyo naman pinapagana ang espiritu. Gulong-gulo talaga ako sa inyo, eh.
Amot na lang sa ulo. No? Kita nyo? Sapagkat nasusulat, iwawalat kong karunungan na marunong, isasawala ko ang kabaitan na mabait. Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang papagmatuwid? Iba na papagmatuwid? Bakit? Ikaw lang ba ang tawag, pinahayagan? Narinig ko rin ngayon. Hindi lang mga pastor sila, hindi nila nababasa yung nangyayari sa panahon ni Moises, di ba? Aligunggong ni Korah at Nathan yan. Bakit Moises? Ikaw lang ba pinahayagan ng Diyos? Ang totoo naman yun, hindi naman sila ginausap ng Diyos. Si Moises naman doon sa apoy na nagbabaga. Pero si Korah, wala mababasa sa Bible na kinausap ng haliging apoy. Si Moises lang. Ganyan din sabi nila, bakit ikaw lang ba kinausap ng Diyos? Bergeho? Ganon. Tapos pagtatanong na, kinamit mo ba yung pillar of fire? Wala, hindi naman may sinasagot. Manunuyan na lang. Mag-isip na lang mga bagay na kung anong sasabihin sa'yo para saktan ka sa damdamin. Kala na madadala ako dun. Gusto ko ngayon eh. Tuyain niyo ako? Sige lang. Gusto ko yan eh. Kasi mas natutupad sa akin ang kasulatan. No? Walang sinabi sa Bible, mapalad kayong mga mangungutya. Mapalad kayong mapalad kayong mga nag-aalimura. Mapalad kayong mga nang-uusig, sapagkat ganon din ang ginawa ng tunay na propeta. Aba? Tunay na propeta, manguusig, mangungutya. Walang ganon. No? Inusig sila, kinutya sila, nilait sila, minaliit sila. No? Tapos baligtad lagi itong mga utok nito eh. Kaya nga dalawang marka yan na title natin, magkasama sa loob. Ang tingin nila, pag ang isang ministro sikat, no? Kinalugdan na marami. Yun ang tunay na ministro. May nagsasabi sa akin yan, kailan lang eh. No? Sinabi sa akin, Bergeho, tawag dun, hambog ka. Alam mo bakit? Ang liit-liit ang ministry mo, tapos nagpapakamarunong ka. No? Buti kung sana sikat na pastor ka. Hindi ka naman kinalulugdan ng maraming tao. Hindi ka naman sikat. Tapos hambog ka. Nahambugan ka. Hindi na nga ako sikat. Paano ako naging hambog? Ikaw na nagsabi hindi ako sikat. Paano ka naging hambog? No? Dahil lang sa sinasabi kong katotohanan tungkol sa markahan ng hayop. Doon ako naging hambog. Pagiging hambog mo pagsasabi ng katotohanan, pagiging hambog ba yun? No? Tapos, ang kanilang batayan, yung sinabi tuloy sa Biblia na kahabag-habag kayo, no? Na kung saan, na kinalulugdan ng maraming tao dahil ganun din ang ginawa ng mga bulaang propeta sa kanila. Hindi nila alam yun. Tuwang-tuwa sila pag kinalulugdan sila ng maraming tao. Pero hindi nila alam, ganun pala ang mga tanda ng isang bulaang propeta. Kita mo? Kaya, ayan ang problema sa kanila eh, no? No? Saan naroon ang mga pagpatuwid? Sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos ang kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Ang kita nyo? Alam mo, kahit nasa loob ka pa ng mensahe, o born again, sa mga bagay na ito, kung ikaw ang pag-iisip mo ay wala sa salita ng Diyos, dahil wala naman ang isang kalagayan ng isang sa mata ng Diyos eh. Pag wala ka sa mata ng kanyang pagiging ugnay sa salita, ugnay ka sa sanlibutan. No? Ganun lang yun. So, balik tayo dun sa ating topic. No? So, kaya yan ang ating title, no? Ang dalawang marka magkasabay na tumatakbo sa kasamahan din ninyo. Yan. Kumikilos yan sa loob ng kasamahan ninyo. No? Kaya mga pansin nyo, lahat ng mga tumayo sa katotohanan pagdating ng marka ng hayop, yung kalahati na iwan sa simbahan, yung kalahati lumabas, hindi sila tumanggap ng chip in the shoulder o bakuna o marka ng hayop. Yung kalahating mga membro na iwan doon, pinagtatanggol nila ang bakuna. No? Akala nila, okay lang yun. Pansinin nyo, kahit ano mga relihiyon, kahit denomination pa sila, pero basta tinayuan nila ang marka ng Diyos sa mata ng Panginoon, nag-ipon ulit ng Panginoon ng mga hiniwalay sa pamamagitan ng mga panirang damo at mga trigo. Hindi natin itingnan ng Diyos ang grupo rito para wala magmalaki, wala ni isa. Kahit end time message ka pa, ang sinabi sa Biblia, manatiling tapat hanggang sa wakas siya maliligtas. No? Kahit sinabi mo marami kang karunungan mga hiwaga dito sa sinlimutang ito, sa mga tawag mahiwaga mula sa salita ng Panginoon, pero kung hindi mo tinayuan yun, at hindi mo nakita yun, no? Sa panahon mo walang kabuluhan. Kung nakita pa ng labas, mapalad sila. Sabi mo, nasa loob mo ako ng end time message, Bergeho, sabi ng propeta, dito ang rapture. Ang rapturing page, sabi ng propeta, sabi ng propeta,
Ang pag-agaw ay isang kapahayagan na nahayag sa iyo. Kung hindi nahayag sa iyo ang kapahayagan na yun, naagaw ka sa espiritu. O paano ka pa maagaw sa literal? Kung nahayag doon sa sinasabi mong nasa labas, baka sila pa ma-rapture. Kasi ang pag-agaw hindi naman yung grupo eh. Kung sino tumayo sa salita, malaki man ito, maliit eh. Kung ano yung, para bang sa pagsubok, nagtagumpay ka sa maliit, nagtagumpay ka sa malaki. Ang tinitingnan ng Panginoon kung nagtagumpay ka, hindi tinitingnan doon kung maliit ba yung pagsubok ng malaki. No? Ang pagtatagumpay yung hinahanap ng Panginoon kasi isa lang sinabi sa Biblia, ang manatiling tapat hanggang sa wakas siya magtatagumpay. At huwag niyong pipigatin ang Espiritu Santo hanggang sa araw ng pagtubos. Dalawa, di ba? Tingnan nyo, ang manatiling tapat hanggang sa wakas siya maliligtas. Ano yun? Tungkol sa marka ng Diyos. Doon naman sa isa, huwag niyong pipigatin ang Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Dulo rin yun. Puro dulo siya. Manatiling tapat hanggang sa wakas siya maliligtas. Sa wakas. Ito naman, huwag niyong pipigatin ang Espiritu Santo huwag niyong pipigatin ang Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Hanggang sa kaarawan, sa dulo rin yun. Bakit? Yung isa, manatiling tapat hanggang sa wakas, patungkol sa marka ng Diyos. Yung isa rin, tungkol sa literal na marka. Huwag niyong pipigatiin ang Espiritu Santo. Spiritual at saka literal. No? Dalawa na yun nandoon. No? Pati dun, dalawa rin yun eh. No? So yung dalawa na yan, marka ng Diyos tsaka marka sa literal. Marka ng hayop, marka sa spiritual. No? Mabibigat naman talaga Espiritu Santo pag tinanggap mong literal na marka. Mabibigat ang Espiritu Santo pag nabubuhay ka sa kalikuan, nagkukunwari ka lang eh. No? Hindi mo naman pwedeng sabihin manatili kang tapat hanggang sa wakas. Tapos hindi ka naman nagiging tapat sa salita ng Diyos. Mamaya pag-usapan natin yan kung paano natin mapapatunayan na hindi talaga sila sapat sa kanilang paglilingkod ayon sa salita ng Panginoon. No? Isa-isayin natin mamaya yan sa bunga nila mahayag. May salita eh. May Biblia eh. No? Nauukma kung paano natin to mapapagtibay sa mga kumikilos na sila nagsasabing Kristiyano sila. No, maaring nasanay sila sa kanilang mga pastor, puro bangko, taas ng bangko, mga nobya kayo ni Kristo, mga anak na tayo ng Diyos bago pipilid ang sanlibutan, etc. mga bagay, mapapaeming ka dahil kinikiliti ang iyong tenga. No? Mapapaeming ka dahil nalulugod ang iyong tenga dahil kinikiliti ang iyong tenga. Pero sa likod nun, marami kang mga bagay binabangga at di mo sinusunod sa harap ng Panginoon. No? Ang dami mo na binabalok sa salita, pati sa gawa. No? Tapos pag may preacher doon dumadalaw sa iyo, kinikilita yung tenga. Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, pinili tayo, mga nobya tayo ng Kristo, mga bagay na yun. Pero sa totoo naman, ang sa likod nun, marami silang corruption sa salita ng Diyos. No? So, ganun nangyari sa mga unbeliever sa panahon ni Jesus. Kung sino pa yung nasa labas, no? Naging tapat sa narinig nila kay Jesus. Pero yung mga Pariseo na naghahantay sa Mesaya, ay ba? Unbelief. No? Hindi naging tapat sa salita. So wala ritong grupo, no? Meron last people na grupo na nagaganap sa huling araw na to. Mga trigo na hiniwalay sa mga panirang damo. Hindi nyo madadala ang Diyos sa mga end time group, tama naman yan. No? Ay bakit ang propeta pinamalian ba ang Pentecostal? Hindi man dumating ang propeta para pamalian ng Pentecostal group eh, bago naging Laodiceas group eh. Pinagtibay lang niya dahil ang mga Pentecostal ay nagiging tradition na lang sa kanilang speaking tongue, pagluksok, pag-iyak-iyak, mga bagay na yun, baka mamaya nagiging kunwari na lang sa kanilang puso na hindi na magiging totoo sa kanilang nagiging na sa kanila, nagiging pag ikaw ay hindi nag-speaking tongue, wala kang banal na espiritu. Sabi ng propeta, kahit taimtim ka dyan umiyak, kahit na taimtim ka dyan lumuluhod, no? Hindi ka man lumukso, hindi ka man magsuray-suray, hindi ka man mag-speaking tongue, hindi ibig sabihin wala kang banal na espiritu. So, pinaunawa lang ng propeta ang mas maiging tamang pagkakilala sa Diyos, no? Pero lahat yan, simula kay Paul hanggang 7 church ages o mga bagay na yan, may mga naipong mananampalataya diyan sa bawat kapanahunan, no? Kaya nga sabi sa Biblia, no, na kung saan ay tawag doon, mga namatay kay Kristo, silang mga mabuhay na mga muli. Kung namatay sila sa panahon ni Pergamos, Wesley, literal, mga bagay na, tapos hindi na naabutan yung Laodicea, hindi sila ligtas. Ligtas sila sa bawat kapanahunan. Tapos yung namatay naman dito sa loob ng end time group, no? Brother Jay, yung namatay dito sa end time group, pero tumanggap naman ang marka ng hayop, ligtas yun. Hindi ka naman nabuhay doon sa pagtayo sa salita sa pamamagitan ng marka ng Diyos. Paktay ka talagang bata ka. No? Ano yun? Gumagawa ka ng panibagong grupo, Brother Jay? Gumagawa ka ng 8 group?
Hindi po. Hanggang 7 messenger lang. No? Hanggang ano lang, tawag doon, hanggang kay Brother Branham lang tayo. No? Pero mayroong sinasabi ang Biblia, marka ng Diyos at marka ng hayop sa dulo ng panahon before coming of the Lord. At ano yung hindi nyo nakita? No? At ayun ang pagpasok sa arka sa panahon ni Noe na naghahantay na lang ng alis. Di ba? Inaamin nyo sa sarili nyo, nangungutya kayo sa labas. Habang si Noah ay nasa loob sila, no? Ay patindi ng patindi ang pangungutya nila. Hindi nila alam, palapit na ang pagunaw ng baha. Ganun ang ginagawa nila, no? Habang palapit na palapit ang rapture, patindi ng patindi ang pangungutya. At sino nangungutya sa panahon na yon? No? Yung mga kakilala ni Noah. Oh, yung mga bagay, mga bagay na yan, mga tao, mga kung ano-ano. No? Oh, sa panahon ni Jesus, mangungutya. Yung mga sariling bayan niya. No? Mga naghahantay sa kanya mismo, pero hindi siya nakilala. Ganun din sa ating kapanahonan ito. No? Kung sino pa ang sariling bayan ng mensaheng ito, sila pa ang mangungutya. Pansin niyo yan? Ewan ko lang, nakikita nila na mangungutya sila. Sobra namang manid yan. Sabihin mo pa lang sa isang tao na kung saan ay mag-isip ka ng pamamaraan para lang siya sirain mo eh. No? Tingnan mo kung anong motibo mo sa kanya eh. No? Gagamitin mo yung mga itsara, mga anong bagay para lang makaisip ka ng paraan. Tingnan mo kung anong motibo mo. Huwag mo sabihin di alam ng Diyos yun. No? Na kung ano yung motibo mo para sirain siya. No? Iba kasi yung nasiraan ka ng loob dahil totoo ang salita. Ang feeling nila, sinisiraan ko raw sila. Brother, sinisiraan mo sila, binabanggit mo ang pangalan, ganun-ganun eh. No? Alam nga, hindi ko mabanggitin ng pangalan para malaman kung sino kausap ko. No? Hindi ibig sabihin, pinipersonal ko sila para hiyain ko sila. Iba yung hinihiya mo sila ayon sa laman. No? Talagang laman. Yung pangungutya talaga na yun, nakikita mo yung laman. Laman yun eh. No? Iba yung hinihiya mo ang isang tao ayon sa laman. Iba yung napapahiya ka dahil mayroong nabanggit doon na katotohanan tungkol sa doktrina na totoo. At yun, hindi yun extension na mapahiya ka. Kung nabanggit man ng pangalan, si Brother Branham nagbabanggit ng pangalan, si Jesus nagbabanggit ng pangalan, mababasa yan sa Bible, mamaya papatunayan ako sa inyo. No? Tawag doon, ang propeta, binanggit niya sa Elvis Presley, wala naman doon sa lugar nila. Pero nasa radio station siya, tiyak narinig yun ni Elvis Presley, na ginagamit niya ang tawag doon, ang kanya mga awit sa sanlibutan na kapalit ang pera, pangalawang hudas daw. No? Oh. So, hindi yun extension ng isang pastor para manira. Ang motive kasi titingnan eh. Ikaw, pag namira ka ayon sa laman, anong motive mo? Hindi ka pwede makapagsinuling sa Diyos. Alam niyo ang ginagawa ninyo. Hindi niyo pwedeng dayaan ng Diyos ko. Hello? Hindi niyo pwedeng dayaan ng Diyos ko. Kung inakala niyo na daya yung ibang tao para madaya niyo sila, ay, ganun pala ginawa ng Barjay, ganun pala siya, ganun. O, mapangkikayat ka. Walang problema sa akin dahil kilala ng Diyos ang kanyang tinig. Kilala nila ang tinig ng Diyos, kilala ng Diyos ang kanyang tupa. Kung nadaya sila, ibig sabihin, pinanganak sila sa kapahamakan. Ganun lang yung binabanggit ng Biblia. May pinanganak sa kapahamakan. No? Kailanman ang tupa ng Diyos ni madaya. Kung nahikayat ka doon sa pangungutya ng isa, tapos ayaw ko na kay Barjay, ganun pala yan kasi sinisirain ng isang ganun. Yung laman, paninira ng laman, ayun, kagaya ginagawa nila Brother Bong tsaka yung mga ibang mangungutya sa akin. No? Laman yun eh. Laman sa laman pangungutya nila, gagamit sila ng mga estilo para sirain ka ayon sa laman. Ito sila naman pag nasisira at babanggit ang pangalan nila ayon sa pagtatanggol sa salita ng Panginoon. Rebuke yun eh. No? Meron ka pinagtatanggol ng salita ng Panginoon na baluktot doon sa aral nila eh. No? Pero tawag doon, ano ang motibo? Para sawayin sila. Masakit lang talaga sa Panginoon. May pagsasabi ng katotohanan yun. Hindi naman pwedeng i-kompromiso yun. Pero kung may papakubaba ng loob, kung alam mo ang motibo nun para ibalik ka lang, ipagaling ka sa iyong pananampalataya, ay hindi mahirap yun na isuko o tawag doon, magpakubaba sa harap ng Panginoon. Maliban lang kung nakatingin ka sa tao, hindi sa Diyos na nangungusap sa bawat espiritu. No? Minsan nga, yan nga eh. Kagaya sa panahon ni Jesus, palibasa ang mga parasyon nakatingin sa pagkatao ni Jesus. Kaya hindi mapaniwalaan ang salita ng Ama na nasa Kanya. Ganon din ang nangyayari sa ating panahon. Dahil minamaliit ang isang tao, hinahamak, hindi na tuloy nakikita nila ang salita ng Diyos na nasa Kanya. Amen. Yan ang totoo. No? Pero pag sila nagsasalita, ang tingin nila sa Diyos. Kita mo, pag nagang pastor ko nagsasalita, kinalulugdan ko, Diyos yan. Pero ang sabihin doon, yung bakuna ay hindi nakakamatay. Yun. Babalik ta rin nila. Ang bakuna ay hindi marka ng hayop. Sa Diyos yan.
Tama mo? Ayun ang problema. Sa Diyos yan. Oh. Isaiah 5:20. Ang tama ay ginagawa nilang mali. Ang mali ay ginagawa nilang tama. Sa aba nila, pantas kanilang sariling mga mata. Mabait sa kanilang sariling paningin. Meron palang mabait sa kanilang sariling paningin. Kaya pala may ganun. Kahit na mabuti yung pakay para silang bigyang babala, masama sa kanilang paningin. Pero, meron pala na pinapahamak sila ang kanilang kaluluwa, pati sa pisikal, pero mabait sa kanilang sariling paningin. Inom muna ako, magbulay-bulay kayo. Para mabulay-bulayan nyo ang sinasabi. Kaya, ito mahaba ito, hindi ko na babasahin. Nakikita mo rito sa Genesis 4:3-11. Makikita natin dito na si Abel, ay nilingap ang handog ng Diyos ni Abel, yung handog niya, at yung kay Cain na hindi tinanggap, At basahin ko lang ang bagay, sabi rito, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay marapat, at kung hindi gumawa ng mabuti ay manlusay sa kasalanan at pintuan, at sa iyong pinuhod ang kaniyang nasa, at ikaw ay Panginoon niya. At yaong sinabi ni Cain, kanyang kapatid kay Abel, at nangyari nang siya'y nasa parang nagtindig si Cain laban kay Abel, at kanyang kapatid ay kanyang pinatay. Di ba? Di ba ganyan nangyayari? Hindi ka mangungutya sa isang tao na labas na sa usapin ng tungkol sa markahan ng hayop at maniningil ka ng utang. 2 years ago pa. Tapos sabi pa, sa'yo na yun. Tapos ngayon babalik na rin, hindi na. Hindi, naggagawa ka ng teknik para sirain yun. Pumapatay ka na lang dahil wala kang maisip na isang taktina para sirain mo na lang siya. Kasi hindi mo mamadepensa sa doktrina. Yung iba naman, kung ano ng mga pangungutya, hindi mo masikmura, mga gawa ng laman ba? Iba nakakalimot magmura, nagsasalita ng ulul ka Bargeo, grabe. Hindi ako tinawag sa pangungutya, tinawag ako magbabala. Bahala kayo dyan, problema nyo. Kung dyan kayo, sabi nga nila, masasaya sila mangutya, nasa Bible yan. Kagalakan nilang manuya, So, problema nyo yan. Tinawag kayo dyan, huwag nyo sasabihin tinawag kayo ng Diyos. Isa lang mangungutya, si Satanas lang. So, pumapatay na sila. Kagaya ginawa ni Cain kay Abel. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Dahil nilingap ng Diyos ang kanyang handog. Alam nyo, isang tanda nilingat mong ang handog, ay yung nalaman mo yung kapanahunan mo. Yung tungkol sa physical na marka ng hayop, hayag sa'yo, sa tanda ng panahon at tanda ng salita, pero sila naiinis dahil hindi nila naintindihan. O kaya yung iba dyan nagkukunwari na lang maaring nilatag naman dyan future kasi sinabi darating ang marka ng hayop, darating ito balang araw. Pinipilit nila ang pamarka ng hayop pagtanggi sa salita. Sinabi nga darating ito balang araw So sinabi pa dun sa abang quote na binabasa natin nakarang topic, na tawag dun darating ang matinding pagpusa na darating sa paghati ng marka ng hayop. Puro darating physical yun na darating. Hindi yung marka ng hayop sa spiritual lang. Physical yun. So sabi pa dun sa isang quote na binasa natin, hindi kasi ang topic, kaya sasagi-sagi ko lang, At tawag dun, at ganun, ay sinabi dun na, maaring wala na ako rito. May mga ngaral magsasabi niyan, mga ministro magsasabi sa dulo ng panahon, na iyan nga ang marka ng hayop. Sa dulo ng panahon, sabi niya, na iyan nga ang marka ng hayop. So saan kayo lulugar doon? Paano masasabi ang pagtanggi sa salita ay yun lang ang marka ng hayop? May physical pala na markahan. Ito sabi pa ng propeta, magiging batas ito. Magiging batas ito. At tingnan nyo sa kapahayagan. Yan nakikita naman sa mga Facebook. Kaya nga nalalaman namin, kaya nagre-report si Mrs. Nag-update siya kung ano nangyayari sa sanlibutan. Siya sa physical, ako sa spiritual, sa tulong ng Panginoon. Lahat yan ayon sa kanyang biyaya at mauwilan sa kapurihan ng Panginoon. So, hindi lang makita, Isang side lang nakikita. Tama naman yung pagtanggi sa salita, marka ng hayop, At mga reliyon, tsaka mga credo, mga dogma, at patutot, mga bagay, tsaka akala nila yung marka ng hayop sa physical din, yung hindi ka makabenta, hindi makabili dahil hindi ka na sumanib sa Katoliko. Binibigyan ng linaw ng sa kanila, kailangan magsanib pwersa ang one world religion tsaka one world government para tugisin ang buong daigdig
no? Upang tugisin ang Kristo, no? Oh, bakit kayo natugis kung kay Kristo kayo? Oh, ngayon may tumayo man sa salita, kaya ilalagay ang batas ng marka ng hayop. Amen. Yun ang dahilan. Kasi ang pakay pa rin talaga yung kay Kristo. Di ba si Paraon hinabol yung mga Israel para habulin pa rin? Nabuka man ang lagat. Ganon din mangyayari. Pag tinugis na nila ang bride, ang tunay na nobya ni Kristo, rapture, Amen. magaganap. No? Habulan yan eh. No? Pag pipilitin na lang ang tao, no? Ay hindi nila pwedeng galawin yun, yung mga tumayo, mga hirang. Yun ang sinabi ng propeta doon sa quote niya, no? Maliban paiklin mga araw, walang laman. Laman nga maliligtas eh. Laman, di naman espiritu eh. Kung marka ng hayop yun sa spiritual, bakit laman ang binanggit niya? Pag pinatagal pang panahon, walang laman maliligtas dahil sa mga hirang papaiklin ng mga araw na yun. So malinaw, before rapture, mararanasan ng mga hirang ang marka ng hayop. Markahan. Oh, yung panimulaan ng kahirapan. Hindi yung Great Tribulation, panimulaan ng kahirapan yan. No? Tapos yung karugtong ng quote na yon, no? Dahil darating ang matinding pakpusa na darating sa paghahatid ng marka ng hayop. So laman yun, hindi yung physical na marka. Matinding pakpusa. At ano ba yung report sa bakuna? Di ba nakakamatay? So, pilit pa rin nila dinadala dun sa spiritual. Ay, spiritual na marka yan, Barjeho. Laman nga eh. Walang lamang maliligtas eh. So, ang kukulit eh. No, hindi talaga sila nakikinig. Ayaw nila makinig. So, kahit nalalantad na sa nila, hindi na lang dahil sa hindi nila naintindihan talaga eh. Dahil lang, bakunado sila. Amen. Hindi silang handang magsisi. Na binanggit naman ng propeta, hindi nila sinasamantalang pagkakataon ng last call. Ako kung may pagkakataon, halimbawa lang ha, kung nadaya ako, nalinglang ako ng mga pastor, dahil may last call, bibigyan ko pagkakataon na sasamantalin ko pagkakataon na magsisisi ako at magbalik loob sa Panginoon habang may pagkakataon pa na makasama ako sa rapture eh. No? Habang may opportunity makasama ako sa rapture eh. Magre-repent ako eh. Pero sila iba. Aba, lalo natupad ang sinabi ng Biblia, no? Lalo pa sila nagpakasama. Hindi sila nakinig sa akin, di ba binasa ko na rito yan? Hindi sila nakinig sa akin, bagkus lalo pa sila nagpakasama. Ginawa nila ang nais nilang gawin. Oh? Di ba? Ganun ang kanilang ginawa, no? Ibis na magrepent, sinabi ng propeta, no, lumabas na kayo habang may pagkakataon kayong lumabas dahil yung pinaglilingkuran ninyo siyang pupuksa sa inyo. Matinding pagpuksa na darating sa paghatid ng marka ng hayop. Dahil gagawing batas yan, no? Darating araw hindi ka na makabenta ng tuluyan, hindi ka makabili dahil digitalization na, no? Ayun nga ang purpose ng nanoparticle para i-connect sa 5G, no? Hindi pa rin nila maintindihan. Akala nila hindi yan walang kinalaman ang Roma doon, yung one world religion, one world government, isa lang may akda, Roma. Amen. No? Ayun pa rin yun na sinasabi na nangangaral sila ng marka ng hayop na tutugisin sila ng Catholicism, tutugisin sila, hindi sila makakabenta, hindi sila makakabili pag hindi sila sumanib sa Katoliko. Yun na nga yun eh. Pero may naroon kayo nalampasan na idadaan muna iyan sa isang pangliling lang. Kasi kung relihiyon lang pag-uusapan para mariling lang hindi ka sumanib, sana 80% hindi tumanggap ng marka ng hayop. Kasi alam mo naman na Katoliko sila. Lantaran, Katoliko sila. Hindi ako tatanggap yan, marka ng hayop yan. Katolik sila. Sinabi ng Biblia eh, no? Kahangahangang kasinungalingan eh. Oh. So, idadaan talaga nila sa isang kahangahangang kasinungalingan. Kasi kung relihiyon lang pag-usapan yung Katolik lang, hindi ka talaga magtatanggap ng marka kasi lantaran sa iyong mata. Na, pag tumanggap ka yan, marka ng hayop yan. Grabe namang kamangmang nun. No? Kahangang kasinungalingan nga eh. O ngayon, Barrio, bakit naman ang propeta hindi naman hinayag na maayos na mas malinaw? Bakit tinago pa niya sa quote na chip sa balikat? Bakit di na lang sinabi niya na bakuna yan ang marka na direkta para wala nang hirap? Tinago sa talinghaga, nagmamarunong pa kayo eh. Si Jesus nga, sinabi niya na kapag maliban kainan niyo ang laman at dugo ko, hindi kayo makapasok sa langit eh. Sa kangkarian. Marami natisod sa third pool. Dahil, alam ba, kakainin ko yun, karnabal? Ganun din nangyayari ngayon. Ha? Kanibal, karnabal. Well, bobo kasi ako sa physical eh. Hindi ako marunong English eh. Pero sabihan ng Panginoon, karunungan niya ang nahayag. Kasi kung ako marunong, baka mamaya karnal din ako. No? So, carnival, yun. No? So, ha? Kanibal. Kanibal yun. No? So, di ba? Ganun din nangyari kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, ganun din. Sila pa masusunod. Tinatago nga sa talinghaga at tinatago sa mga kapahayagan. Ang mga kadampot lang yun, no?
pag mangangaral ka, matatagpi-tagpi yun pagsasamasahin sa ibang quote, yung nangyayari na yung inaano ko sa inyo. Iba-ibang quote ng propeta sa ibang taon, iba-ibang pinapangaral, may tatagpi-tagpi mo na ng pila-pila para mapagtibay. Maliban, hindi mo nakita yung tanda ng panahon, hindi mo rin makukulit yun. Paano malalaman niya na yun kung hindi mo rin nalalaman na matinding pagkukusan ng pagkatin marka na kung hindi talaga nakakamatay ang bakuna? Hindi mo rin maunawan sinabi ng propeta na chip in the shoulder yun kung hindi mo alam ang bakuna ay chip na ngayon. No? Hindi mo rin malalaman na yung ganun nga, di ba? So, common sense lang. Nung kaya na tawag doon, naintindihan mo ang quote dahil kasabay ng tanda ng panahon. Maliban di mo nakita ang tanda ng panahon, di mo rin makikita ang tanda ng salita. Kahit nakita mo pa ang tanda ng salita, kung hindi mo nakita ang tanda ng panahon, useless. Kaya yun, mga para sa iyo, mas alam pa nila yung tanda ng pagpaparito ng Bisaya. Ang mga unbeliever sa labas, hindi nila alam yun. Lalo yung mga kasalanan. No? Nga sila doon. Pero yung mga para sa iyo, pinaghahanda nila pagparito ng Bisaya. Pero yung dumating na, hindi nila nakilala. Bakit? Hindi nila nakita yung tanda eh. No? Bagamat alam nila yung tanda ng salita, pero hindi nila nakita ang tanda ng panahon. No? Yung mga makasalanan, nakita yung tanda ng panahon. Bagamat di nila kabisado ang tanda ng salita, narinig-rinig lang siguro na patipyas-tipyas sa mga pangaral ng mga paraseyo, pero nakita nila ang tanda ng panahon. Ba, ito narinig ko sa mga pastor na may darating na Bisaya, ikaw na ba yun? Oh. Baka yung dun sa balon eh. Kaysa tumakbo, pinakilala sa Jesus eh. Oh, alam namin na darating ang ganun-ganun. Ihahayag niya sa amin mga bagay ng ano? O, di ba? So sabi ni Jesus, ang nakikita mo, ito na. O yun na. So tumakbo si, yun ba yan? Ano bang babae niya? Limutan. Ha? O Samaritano. Tumakbo tuloy, pinagkalat si Jesus. O si mga Pariseo naninira. Tapos yung babae tuloy na Samaritano, na makasalanan yun, maraming asawa. O, tawag doon, pinagkalat tuloy si Jesus, pinakilala. O, yung mga Pariseo naninira, yung mga nasa labas, pinakilala si Jesus. Tignan yung mga end-time group ngayon. Sila naninira, tapos yung mga nasa labas, bakit kayo pareho ng mga iba dyan wala sa Mrs. Believer, nagsumisigaw din ng marka ng hayop, ang bakuna? Aba, hindi ka na ya Mrs. Believer ba, Jeho eh? Marinig ako, may nakikita ko sa Facebook na may sumisigaw din, nagbababala rin, ang bakuna ay marka ng hayop. Oh, pareho, naka-believer ka na siguro, Jeho, siguro hindi ka na end-time group. Gagamit ba ako ng quote kung di ako believer? Saan ba sinasabi ng chip in the shoulder? Saan ba sinasabi tawag doon ay matinding pagpuksan natin sa pagkatin ng markayo? Saan ba galing yan? Sa propeta nyo. Propeta ko rin. Pero propeta nyo, pero hindi nyo pinaniwalaan. Ako, pinaniwalaan ko. Yun lang pagkakaiba. Oh. Hindi kasi ang Diyos nakaugnay sa grupo, pati ang propeta kung nabubuhay siya ngayon. Kundi kung sino ang sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Mahilig kayo sa nakikita, sasabihin nyo pa lang, pag wala akong nakita na literal na bakuna marka ng hayop, hindi ako maniniwala sa iyo. Ganyan sinasabi hanggang ngayon, ganyan nila. Nauulit lang sa panuniw eh. Pag hindi ako naniwala na may tawag doon na uulan o mga bagay, bakit mo nilagay sa bundok yung arka? Dapat sa tubig. Oh, si Tomas, sabi niya, pag hindi ako tawag doon na hindi ko nakita may butas si Jesus sa kanyang kamay, sa kasapa, hindi ako maniniwala na totoo na sinasabi niyo na buhay siya. Oh, puro ganyan sila eh. Hindi lang naman malay, mga pastor sila pero mga unbelief. Saan ka nakakita, mga ngaral ka to, tapos tinuturuan mo yung mga tao sumampalataya sa Diyos, pero ikaw mismo mga pastor, hindi ka sumasampalataya. Pwede ba yun? Tiyakin mo muna, bago ka mangaral na sumasampalataya ka sa salita. O, maaari galing ka na magsabi, mga kapatid, sumasampalataya kayo sa Panginoong Kristo ng buhay niyong tagapagligtas. Amen. Pero ikaw, pag nasusubok ka na, hindi ka naman sumasampalataya. O, mga pastor pala na unbelief. Kita nyo? Kala nyo madadaya niya ang Diyos ko. No? Dito naman, nangyari dito sa malinaw na mga foolish yun, tawag doon. So, kung ikaw hindi karnal, hindi ka titingin sa grupo. Kahit yung denomination na physical eh. No? Nandito rin sa loob ng end-time group eh. No? Oh. Nandito rin sa loob ng end-time group kasi hindi, maaari nagpanggap siya na end-time message siya, pero ang kanyang sistema ay denomination. Paano yan? Amen. Oh. Paano yun? Hindi kasi ng Diyos nakatingin kung anong grupo ka, nakatingin kung anong espiritu mayroon ka, kung anong mayroon kang daladala na iyong pangangalon niya sa espiritual. No? O matalino ka ba? Umangbang ka? Oh? Ang salitang foolish, mangmang yan. Huwag niyo sasabihin walang foolish sa end time group. No? So, ang salitang nobya kasi, yung pinakasalang ka sa katuwiran, no? Sabi sa salita ng Diyos, asawa ka sa katuwiran, asawa ka sa, tawag doon,
Asawa ka sa katuwiran, asawa ka sa kahatulan, asawa ka rin sa pagtatapat. Eh, ang daming mga pastor na hindi tapat. Magnakaw pa lang ng Yolanda, hindi na tapat yan. No? Ang dami kayang nakawan sa Yolanda na 41 million, no? Ay, ewan ko saan napunta. Oh, tapos may mga namatay tuloy na physical, hindi naman nabigyan. Tapos dahil hindi lang nila grupo. Oh, ang kanilang inambunan lang yung mga grupo nila. Tapos dahil kahit end time message din yun, hindi nila mamalasakitan dahil hindi connecta sa kanilang grupo. Yan, sistema ng mga politika yan sa physical. Eh. Huwag kayo masaktan sa akin, karapatan ng Diyos magsungwata. No? Pero mahal ko kayo. Bahala na lang kayo magalit sa akin. Pero totoo yan. No? Connect sa grupo, kahit na literal na matayan, wala na lang awa, hindi na lang tatago sa kanilang puso yung habag. Eh. No? Tawag doon, tawag doon, hindi nila titingnan yan. Eh. Basta grupo nila, yun ang aambunan nila. Mayroon pang mga simbahan na hindi nasiraan. Basta ambunan nila, basta grupo sila. Pero literal na namatayan, tsaka nasira yung simbahan, hindi nila mabigyan. No? So, hindi nakataka-taka, dahil labas ako sa grupo nila, hindi rin ako pinapapasok sa kanilang mga sinagoga, mga joint fellowship, mga minister meeting. No? Mga killer talaga. No? So, paano masasabi yun? Na kung saan ay sila yung mga nobya ni Kristo. Kasi sabi ng Biblia, asawa ko kayo sa katuwiran, asawa ko kayo sa kahatulan, asawa ko rin kayo sa pagtatapat. Eh kung hindi ka tapat, paano ka? Nobya ka ni Kristo? Oh, ang daming ganyan, nobya sila eh. Pero sa salita lang. Oh, di ba sa Biblia, may anyong kabanalan pero tinanggihan nila ang kapangyarihang ito? Hindi niya madadaya ang Diyos Diyon. No, kung mayroong mga ngaral na puro lang pambubola sa pulpito, mayroong mga ngaral para palitawin kung ano mga totoong bunga, para pasakdalin kayo, para kung kayo mamimili, dalawa na lang, magalit kayo sa akin or madilat ang inyong mata, Lord, di ako papayag, nobya ako ni Kristo. No? Talagang pag-iiging ko, maglingkod sa'yo, magiging tapat ako sa'yo, hindi ako papayag sa'yo sa Berbergio. Talagang, meron kasing hindi papayag, tapos aawayin ako, tapos papasinungalingan yung katotohanan. No? Sisiraan na lang. Meron naman hindi mo papayag dahil gusto niya yung gusto niyang maglingkod na ng tapat sa Panginoon kasi alam niya sa budi niya may mga bagay na hindi pagiging tapat. Dalawang kakantungan din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung isa'y magsisi, yung isa'y lalo magpakasama. No? Kaya kailangan talaga ng dalawang talim ng salita ng Panginoon. Hindi magiging sakdal ang anak ng Diyos kung haplos ang pangangaral o sugar-coated ang pangangaral. Wala pong makukuha dyan. No? Wala po. Maluwag na pintuan yan, dulo kapahamakan yan. Makipot na pintuan, may dalawang tauling. Masakit talaga ang salita ng Panginoon, pero may pag-ibig ka sa salita. Hindi ka matitito sa salita ng Panginoon, yayakapin mo ang Diyos. Yayakapin mo rin ang preacher dahil nagbigay sa iyo ng babala at saka pagpapahayag sa mga ang mabuting, sabi sa Biblia, napuot sila sa liwanag dahil masasamang kanilang magawa. Yung iba naman nanatili sa liwanag dahil gusto nila makita ang kanilang gawa ay gawa ng Diyos. Dalawa lang kakauntungan ng isang tao. No? So dito naman, ano yung nangyari dito? No? Oh, pinagbili ni Isaw ang kanyang pagkapanganay, yung nagutom. Oh, pero magkapatid yan. No? Oh. So yung isa'y matalino, biro mo. Hindi nautakan, alam ni Jacob gaano kahalagang pagpapakamanay, pero si Isaw naman, ang alam lang niya, yung kanyang pansamantalang kagutom. Yung kanyang talino, aanhin ko yung aking pagkapanganay kung gutom ako. Talino na sa kanya yun. Oh? Kaya sa kanila, talino na sa kanila yung pagtanggap ng bakuna. Aanhin ko yung aking pagka-Kristiyano o pagka-born again kung gutom kami, kung hindi nakapag-aral anak ko, kung wala akong trabaho, kung ano. Diba? So yung kanyang talino, yung kanilang pangsamantalang kalagayan. Hindi nila alam, pwede rin mawala yun. Lahat ng bagay lilipas na dapat ng kasanita, hindi lilipas. No? Oh. Hindi alam ni Isaw, pagtapos niya kumain ng lugaw, magugutom din siya uli. Samantalang yung pagkapanganay na dala-dala ni Jacob ay hindi na mawawala sa kanya. Oh. Amen. Ayun ang pagkakaiba. Oh. Hindi man lang nila inisip ang isang mas matagalang bagay kaysa sa pansamantalang bagay. Tapos pag nabunyag sila sa mga bagay na gayon, manggagalaiti sila. Oh. Siyang espiritu din na kikilos doon kay Cain. Papatay na lang ang kanyang kapatid. Amen. Diba? Klaro. Oh. Kaya kita mo, nasaan ba sa grupo si Judas? Nasa grupo ng mga Pariseo o nasa grupo ni Jesus? Oh.
Barjeho, bakit si Judas nakarating sa dulo? Di ba may first pool, second pool, tsaka third pool? Oh, ibig sabihin si Judas nakasama sa third pool? Oh, pwede ka kasi makalusot sa third pool. Kasi alam niyo yung mga hindi kasi nakalusot sa third pool, natisod sila sa first pool kasi ay mga himala. Maraming ma-attract diyan dahil sa mga himala pagpapagaling first pool yan. No? Marami talaga nakakapasok sa third pool. Kaya ngayon ang gamit mga bulaang propeta mga first pool No? Yung mga hihipan pa lang yung mga sila tapos Amerikano ikot-ikot doon tapos maraming gumagaling sa may sakit. Tinawag kasi ang pangalan ng Panginoon kaya gumaling. Oh, pero hindi ibig sabihin hindi ka bulaang propeta porket gumaling sila. No, tinawag mo ang pangalan ng Jesus, tawagin mo ang pangalan mo kung gagaling ka. Oh, walang tinutangi ang Diyos dahil naghanap ka ng kagalingan, tinawag mo ang kanyang pangalan kahit bulaang propeta ka, gagaling ka. Oh, so first pool 'yun. So ginagamit nilang pangalan ng Panginoong Kristo sa kanilang personal na interes. Ganon din naman dito sa loob ng end time. Marami mga personal na interes, pero ginagamit lang ang pangalan ng mensahe at saka pangalan ng Panginoon, pero hindi naman nila lubos na pinapakinggan ang buong mensahe. Amen. So ganun din ang mga first pool sa mga denomination, mga himala lang ang gusto. Labas sa himala, ayaw na nila. Kasi doon sila makapag-akit na mas maraming tao. Kasi ang pake nila, pag maraming tao, mas maraming pera. No? So, walang kabusugan. Yung mga karamihan doon sa mga bulaang propeta. Kaya nga yumaman si Kibuloy. Tsaka yumaman yung mga Amerikano, mga propeta, binihim, etc. mga bangat, tsaka mga oras ng himala, mga ganon. Ang dami-dami mga pila kung anong offering, haba. No? Iba-ibang mga lagay. No? Para sa mission, para sa offering, para sa tithes, para sa tawag doon, para sa anong dami. No? No? So, tapos gumagaling talaga yung mga sakit. Oh, mga pilay, gumagaling talaga. First pool pa lang yun. Tapos, pag pinasok mo na yung second pool tungkol sa mga discerning, kagaya yung mga dinadanas dito sa ministry ito, pag nahulaan yung kanila mga pita ng laman, no? At tawag doon na mga lihim na tinatago, tapos na that's it the Lord dito, tapos may ginagawa ka, Sister Biche, na mga bagay sa likod na hindi mo inaamin, nagpapantalon ka, o layas. Hindi na bumalik. Yung naglalagay ng verse. Oh. Yun. Hulog sa second pool. Oh. Yung third pool naman, matitisod naman sila. Yun. Yung kagaya ng sinampol na Jesus na kainin yung dugo ko at tawag doon laman, hindi kayo makakapasok ka rin na lang pag hindi nyo tinanggap yan. Oh. Oh. So, tisod sila doon kasi sila maintindihan. Lumayas na lang sila. Oh. Ganon din dito. No? Maaari magpanggap kayo na nakapasok kayo sa third pool dahil nakuha niyo ang mensahe ng propeta. Pero pagdating ng tanda ng panahon, maaaring nakita niyo yung tanda ng pansamantalang tanda ng salita. No? Si Judas kasi, kaya nakarating siya sa third pool kasi hindi niya pinapansin ang salita noon pa man. Ang habol niya ay salapi. First pool, second pool, tsaka third pool. Kaya nakalusot siya sa third pool. Dahil hindi naman talaga siya focus sa salita ng Diyos. Matitisod ka lang kasi sa salita. Pag gusto mong maintindihan pero hindi mo maintindihan, kaya lalayas ka na lang Si Judas kasi walang pakialam, nag-aabang lang siya kung siya makakapera Okay, yung nagkaroon siya ng pagkakataon, nakapasok nga siya sa third pool, pero pag kunwari lang, yung dumating na ang alukan na ibenta si Jesus, pinagpalit sa pera, damputin si Jesus, nagkanulo. Ganon din si Pedro, no? Nagkanulo kay Jesus ng 3 beses, nakapasok nga sa third pool, pero nasubok ang kanyang sabi, mahal kita. Mahal mo ba ako, Pedro? Mahal kita. Mahal mo ba talaga ako, Pedro? 3 beses na, paulit-ulit. Tapos, sinabi, pagkakanulo mo ako sa pagtatong tilaok ng manok, sabi niya, hindi ko magagawa sa inyo yung guro. Ganun. Hindi niya alam na mangyayari yun Tapos naalala niya, nabinasa ko na sa inyo yan, hindi ko na basahin. No? Naalala niya, nangyari na. Naalala ko yung sinabi niya sa akin dati, ito nga nangyari nga, pagkanulo ko nga talaga. Tapos, gulo siya ng iyak. Tapos, nagsisi siya.